Yo yo, what's up mga kabutingting? Yan, maulang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na mayroon ako ditong nahanap na gagawing electric pan. Ang problema nitong electric pan na ito ay mabagal. Mabagal daw. So, bago ko ito umpisahan ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Yan. Ito ay ating isasaksak na para makita nyo na mabagal at nakahanda na nga ako ng panghinang. Oh. Umuusok-usok pa. Bakit kaya umusok yung kagwang na yan? Yan, saksak natin. At naka-number 1 na yan mga kabutingting. Ayan oh. Napakabagal. Lagay natin sa number 3. Yan, bumilis-bilis ng konti or bahagya. So yan, patayin natin. At kung nakikita nyo ay napakalambot dahil matagal siyang huminto. Pero yan ay hindi ko pa tinignan kung malambot nga ba. Pero tinisting ko na yan na isaksak. Yun nga, mabagal nga talaga. At napakahirap maghanap buhay pagka ganitong tag-ulan mga kabutingting. Yan o, napakalambot. At walang uga. Kung nakikita nyo naman ay talagang bago pa ito. So, try nating palitan ito ng kapasitor. So, ito yung aking buhay na mano ngayon sa araw na ito. Buti ay nakahanap ng customer kahit tag-ulan. Ayan. Tanggalin lang natin yung knob. Tapos, tanggalin din natin tong isang tornilyo dito. Ayan. Tapos pagpagan muna natin yan dahil madumi or malikabok. Ayan, pagpagan muna natin. Tapos tanggalin natin yung kapasitor. Kahit wag na natin itong itester ang kapasitor. Tapos putulin na natin. Ayan, putol na. Tapos balatan natin ito. Yan. Lipat natin. Tapos kuha lang tayo ng kapasitor. At ito yung aking kapasitor na ipapalit, 1.5 microfarad. Itong original. Nako, malabo, hindi ko kita dahil hindi ako nakasuot ng dalawa pang mata. O yan. 1.5 microfarad din. Ayan o. Ayan, 1.5 microfarad. Ayaw mag-focus yung ating camera. Basta 1.5 microfarad din yan. So, try natin itong palitan lang ng kapasitor. Pag bumagal pa ito dahil malambot, ibig sabihin may problema motor nito. Pero kung bibilis ito na pinalitan natin ng kapasitor, so ibig sabihin, okay ang motor nito. Ayan. Tapos, lagyan natin ng soldering lead yung terminal. Ganon din yung dalawang wire na ating ihihinang. Dumi ng aking soldering iron. Kaya siguro umusok. Ayan. Tabing na naman yung ating cellphone ah. Natanggal pa. Ayan. Tapos saksak ko dito yung power cord. Gilid-gilid lang natin dahil umaambon na. Kagwang na ulan ito. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Nakasaksak na yan. So, pindutin lang natin yung number 1. Ayun. Bumilis na. So, ibig sabihin, good yung motor dahil bumilis. So, ang pinaka-problema lang nito ay kapasitor lang. So, ito ay aking lilinisan lang mga kabutingting. At lalagyan din natin ng langis. So, yan. Bali, tanggalin lang natin tong tornilyo na ito. Tornilyo sa gearbox para ito ay ating malangisan.
Hindi ko na to baklasin mga kabutingting. Kasi kung babaklasin pa natin, malaki na trabaho. So, ganito lang ang paglagay ng langis. Yan. Maambo na ang kagwang. Tapos balik lang natin. Mamaya natin yan aalug-alugin doon sa harap. Basta yan ay nilagyan lang natin ang langis. Tapos balik na natin tong tornilyo. Kala ko hindi na naman ako makakapag hanap buhay ngayon dahil umuulan, maambo na naman. Kagwang tong buhay na ito. So tsaga-tsaga lang tayo mga kabutingting. Mahirap pagka hindi tayo maghanap buhay pag mayroon tayong estudyante. Yan, ito'y pagpaga natin dahil madumi. Bagong bago, sira kaagad ang kapasitor. Balik na natin. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. May sounds na naman. At yan, bali konting favor lang mga kabutingting, baka pwedeng wag po nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong nyo na para sa akin yung hindi pag-skip ng ads. Alog-alogin lang natin. Ayan, lalong lumambot. Tanggalin natin yung ilise para ating mabrasan. Itong mga ganitong modelo, ganitong brand, ang kalimitan nito ay madali din masira yung power cord nito mga kabutingting. Brand nito ay Germanan. Tapos lagay din tayo ng langis sa harap. Yan. Tapos aalog-alugin lang natin para yung langis ay pumasok doon sa pinakabusing. Ayan pakalambot. Ayan, balik na natin. Bilisan natin dahil maulan na. Ayan. Final testing natin. Ayan ay naka number 1. Ayan, mabilis na. Ayan Number 2. Number 3. Ayan, okay na. So pagkatapos nitong aking ginawa na electric pan na ito mga kabutingting, ay naghanap pa ako ng customer. At kahit papano ay nakahanap din. So ayan, bali nakahanap ako ulit dito ng gagawing electric pan mga kabutingting. Ito ay made in Korea. Ayan sabi ng may-ari, made in Korea daw. Dahil yung mga nakasulat, hindi ko alam kung anong nakasulat dyan. Siguro ay ito, off, tapos 1, 2, 3. At ang reklamo nila sa akin ito ay gumagana pagsabayin mo yung 1 at saka 2. Bay, kakaiba nga itong electric pan na ito. Yan, try natin Yan. Saksak ko dito yung power cord. Pag sa number 1, ayan hindi gumagana. Pero wala siyang ugong. Pero pag pindutin mo siyang pagsabay, ayan gumagana. Ayan Pero pag bibitawan ko ay hihinto na siya. So pwedeng ang problema nito yung kanyang switch. So para matukoy natin kung switch nga ba ang problema, ay tester muna natin yan. Kung magkaroon siya ng reading, pag pindutin natin sa number 1, number 2, number 3 at kung magkaroon, so ibig sabihin hindi ito ang problema, yung kanyang switch. Yan. Testerin lang natin. Medyo madumi yung aking kamay Putik kasi dito sa amin ngayon dahil maulan. Ayan. Baba natin konti para makita nyo. Ayan. On lang natin yung ating tester. Kaso hindi kita yan, naka-oil na. Yan, hawakan na lang natin mamaya yan.
Pindutin lang natin sa number 1. Yan, mayroon siyang ano. Ito ay pagpindot ko sa number 1, nakuryente ako. So ibig sabihin, ang problema nito, ang problema nito ay motor. Pero nakakapagtaka, yung 1 at saka 2 ay gumagana. Yan, sa pag-tester natin sa number 1 ay wala tayong nare-reading. Ayan, no? Wala. Number 2, mayroon. Number 3, mayroon din. Sa number 1 lang ang wala. Ayan, no? Try down natin pindutin yung number 2 at isasaksak ko lang dito yung power cord. Yan. Number 2, hindi siya gumagana. Oh. Number 3, hindi pa rin gumagana kahit nakapindot na yung number 3. Pero yun nga, kakaiba to, parang first time ko naka-encounter ng ganito. Saka siya iikot pagka pindutin mo yung 1 at saka 2, pagsabayin mo. Kaso, ayun, huminto rin or bumagal. Pwedeng motor ang problema nito, sir? Ay, sir, ma'am. Pwedeng motor. Pwedeng motor ang problema nito, mga kabutingting. Ito, dahil na kuryente ako kanina, ay pwede itong pwedeng motor ang problema nito. So ito ay ating titignan kung magawa pa ba to or hindi na. Ilang bayad na niya? 250 na, ma'am. Pag dili ma-repair, ayaw bayad. Wag bayad, walang bayad, ma'am. So tanggalin lang natin itong tornilyo. Kaso hindi pala kita. Yan. Kaso ay naluwagan na bago na ipakita. Yan. Yan, try lang natin ikutin yung kanyang ilisi kung malambot ba. Yan, napakalambot. At parang may tumutunog pa. Yan, oh. Yan, parang may tumutunog sa loob. So kailangan natin itong baklasin. Bagong-bago pa ito, mga kabutingting. May ilang buwan na sa inyo to, ma'am? Ha? Mga pila ka buwan. Dito ang may tingnan natin, ma'am, kung ito ay ma-repair. Di wa ma'am, sige problema daya ka na mga pinduton. Wala sa pindutan yan, ma'am. Garantiya ko sa inyo, ma'am, wala po sa pindutan ang problema. Andito po sa motor. Kaya ni ka pindot ni mo kay mo balik mo lagi sida. Di man. Ano? Di man. Di man. Wala sa ito, mga kabutingting. Hindi rin gumagana, ma'am. Pero pag testerin mo siya, mayroon. Basta ito, ma'am, walang problema sa pindutan nito. Andito sa motor ang problema nito, ma'am. Yan, bali ito ay ating baklasin lang, mga kabutingting. Kung sa baga, ibababa ko muna ito. Kasi ito, nakalock na naman ito. Ayan, gamit tayo ng flat screw. Mamaya na lang natin ibaba. At mayroon na rong tumingin ito, mga kabutingting. Ang sabi ay mechanism or yung kanyang switch. Hindi, napakalayo ng ano nun. Napakalayo ng sinabi ng unang tumingin. Na switch ang problema. Hirap ito pagka ganitong lock na ito. Ang tornilyo. May tornilyo ba ito? Gagamit tayo ng DIY dyan para hindi tayo mahirapan, baka mabasag. Yan, gamit tayo nito dahil matigas. Ayan, natanggal din. Kalalim. So, ayan. So, ito tanggalin lang natin yung dalawang close-in wire connector. Tapos, ititester natin yung dalawang linya sa papuntang motor. Naiwan. Ayan. Kung narinig nyo, pumutok nung nagdikit siya. So, ibig sabihin, ang pinaka-problema nito ay motor. Nung nagdikit tong dalawa, lumagitik. Ito. Yan, bababa lang natin ito para dito natin sa baba natin titesterin para makita nyo rin. Yan. On lang natin itong ating tester. Kaso masilaw ah. Ayan. Tapos testerin lang natin yung dalawang linya. Diyan kaya. Hindi pa kita ah. Ayan. Ito sigurado kung wala itong reading. O, di ba? Yan o. So, ibig sabihin, pinaka-problema nito, motor, hindi yung switch.
So ito ating babaklasin at try ko lang itong paganahin kung ma-repair. Kung makita yung putol nito ay mare-repair ito. Pero kung hindi makita ang putol nito, hindi ito mare-repair. So baklasin lang natin ito. Pwede makahiram kutsilyo, ma'am? Yan, bali sapinan muna natin ito ng karton. Nani man niya? Okay na yan, te. Yan, tanggalin muna natin ito para matanggal natin yung tornilyo. Nakatago kasi. Ayan, pwede na natin tanggalin tong tornilyo or luwagan natin. Ayan. Tapos baklasin natin ito. Lipat lang natin itong ating camera para kitang-kita sa mata. Pang! Ayan. Tapos sugutin lang natin. Ayan. Napakaganda ng rewind mga kabutingting. Kanina, nung habang iniikot ko, meron akong narinig na parang kakaiba. Try lang muna natin, ibalik. Wala naman. Ayun. Pero may nakita na akong patid. Iwan ko kung ito lang ba. Yan mga kabutingting, oh. Meron akong nakitang patid. Kukut-kutin natin para makita nyo. Yung nakita kong patid. Tinamaan ito sa cooler pan spacer. Ayan, ito lang yung problema mga kabutingting, oh. Aluminum din pala itong made in Korea na ito. Ayan, oh. Kung nakita nyo itong hibla na ito, ayan, oh. Yung kadugtong niya ito. Ayan, ito yung kadugtong niya, oh. Oh, ayan, ito. So, ayan, so ang gagawin natin dyan ay idudugtong lang natin yan. Kukuha lang ako ng pandugtong dyan. So, ayan, bali ito yung ating gagamitin sa pagdugtong dyan. At tingin ko ay aluminum yata yan. Yan, kita nyo mga kabutingting, oh, yung dalawang hibla na ito. Yan, ito yung, ito. Idudugtong lang natin yan. Naku, naputol pa yata, ah. Hindi pala naputol. Kaguwang, kala ko ay naputol. Pag naputol ay kaguwang na. Yan. Kuha lang tayo ang pangkiskis nitong ano, dalawang hibla. Kikiskisin muna natin yan bago natin ilugtong. So ayan. Kikiskisin lang natin. Aluminum ito. Puti. Pero napakaganda ng rewind niya. Hindi naman siya nag-umido. Yan, ganun din tong isa. Kiskisin din natin. Yan. O yan. Ewan ko lang kung kita nyo mga kabutingting. Napaka, ito, yung dalawang puti na ito. Yan, ipag ano lang natin yan, ipulupot. Pulupot natin doon sa walang kiskis. O yan. Tapos, gagamit tayo nito. Pero meron akong kinuha kanina. Saan na ba yun? Ito nga. Yan, ito yung ating gagamitin. Bago natin ito ipupulupot dyan, ang gagawin natin ay kikiskisin din natin ito dahil meron tong ano, tawag nyan. Meron tong varnish. Kaya pag hindi mo ito kikiskisin ay wala pa rin siyang kontak. Kaya kailangan mo itong kikiskisin. Purpose lang nito mga kabutingting ay para mahinang natin dahil aluminum yon, hindi siya mahinang kaya babalutan natin ng tanso. Ayan. Ngayon pupulupot natin ito dito yung kiniskis ko. Kailangan doon mo to ipupulupot pagka doon mo ipupulupot sa walang ang tawag niyan. Mahirap nito. Mahirap ito. Hindi ko to gagamitin. Putulin ko na. Mahirap. Gamit tayo ng ibang paraan. Medyo mahirap ito pag hibla. Manipis. Ayan, bali ito yung ating gagamitin na lang. Dahil yung hibla na ganito, medyo mahirap ipulupot. So ito na lang para sigurado.
Magkakaroon talaga siya ng kontak. Ito sa totoo lang, ito ay motor talaga problema nito. Pero hindi na ako pinahirapan ito. Nahanap ko kaagad yung patid. Ayan na. Tapos hihinangin natin yan para magkaroon siya talaga ng kontak. Ayan. Tapos tester na natin ito ulit, yung dalawang linya sa kapasitor. Ayan, nako. Nako, kagwa nga. Puputol Nga, dali lang, ngangat-ngatin ko na lang. Ayan. Sigurado pa. Pag sa yan, ayan natin, tester natin ulit. Kung mayroon na ba siyang reading sa dalawang linya sa nakakabit sa kapasitor ito, yung dilaw at saka kulay gray. Naku, wala pa rin Hindi kaya mayroon pa kayang iba? Wala. Ay, dali lang. Hindi naayos. Gagawin kaya pala wala tayong nare-reading dahil hindi naayos. Uy, ano nangyari? Bakit nagiging bail? Nako. Ayan, OL. Ayan, mayroon na. Ayan mayroon na. Nung pag-tester lang natin ay hindi lang naayos yung kulay pula, kung sa bagay hindi nakasagad, kaya wala tayong nire-reading. Ngayon mayroon na, ayan 1227 ohms. So, ibig sabihin good na yan mga kabutingting. So yun lang yung pinaka problema. Tapos lalagyan natin ito ng balot. Yan ito. Tapos sisiguraduhin lang natin na hindi na ito tatamaan. Kasi kung tatamaan yan, mapuputol na naman to ulit. Natitiyak ko na ang nakatama nito ay yung tawag niyan, yung kanyang cooler fan spacer. Mamaya tatanggalin natin yung cooler fan spacer na yan. Pero bago natin tanggalin yan, bawasan muna natin ito. Masyadong mahaba. Mahirap ayan. Ayaw pumasok ayaw magtago. Ayan. Lagyan lang natin ang cable tie or tatalian natin. Yan, bali tali na lang yung aking gagamitin. Kasi kung cable tie, malaki yung cable tie ko, kaya tali na lang gagamitin ko. Mas maganda ito, sigurado. Putulin lang natin tong tali. Kahit isang tali lang ay pwede na yan. Hindi naman gagalaw-galaw yan. Tignan natin. Okay na yan. Tapos ito, putulin na natin ito. Ito yung nagiging dahilan kung bakit naputol yung isang hibla. Yan. Okay na yan. Basang-basa pa naman yung kanyang foam. Pero basahin na lang din natin. Ayan. Kukunti lang pati yung foam niya. Ayan. Tapos assemble na natin. Yun lang yung pinaka problema nun. Na ya? Malalaman natin ngayon ma'am kung aandar na to ma'am. Ibig sabihin ayos na ito ma'am. Yan, ito dyan lang muna yung aking video. Yung sir black zayagi. Putol lang ko saka hibla. Nangyari sa nakadali ng kuan niya, kananay puti ya. Kana kay akong anak ko ano. Ano pagkuha kana Limpyo mo na ma'am. Di na kini ba na may suwat may sasa. Okay sige ma'am. Ayan. Ikot-ikutin muna natin kung mayroon pa bang tutunog. Ayun, wala na. Ibig sabihin yung pinagpuputol-putol ko ito ay sumasayad yun. Kaya yung isang hibla ay tinamaan, putol. Kaya hindi na siya andar, hindi na siya umandar. Yun yung nagiging dahilan. Yan, ito ay ating kabit lang dito. Yung kaso yung isang ano nito,
Yung isang close and wire connector ay sira. Ito na lang isa ang ilagay natin. Kuha tayo ng close and wire connector. Ayan, ito. Galing to sa junk shop. Dahil kung nakikita nyo, may laman pa, oh. Ayan. Hinihingi ko lang to sa junk shop, mga kabuting-ting. Close and wire connector na ito. Wala kasing silbito sa kanila. Ayan. Tapos lagay natin dito. Ayan. Okay na yan. Tapos, tarian natin ito ng wire para makita nyo na gumagana na. 100% yan, gumagana. Yan, pindutin ko lang dito sa number 1. Ayan, number 1 na. Hindi nyo lang nakita. Pero ipapakita ko rin sa inyo na yan ay naka number 1 na. Ayan, oh. Ayan, naka number 1 na. Yan, saksak ko lang dito yung power cord at tignan nyo. Tignan nyo ito kung umiikot na ba. Diba? Diba? Maingay lang siya dahil tumatama sa karton. So, yun lang yung pinaka problema. Tapos yung unang tumingin nito ay shut out na lang. So, ma'am, trapuhe ko ka, ma'am. Okay, bisa mabasa ang motor, ma'am. Ha? Mabasa ang motor. Ay, mo ba? Yan, ito ay ating asimbol. Ha? Kung mabasa lang motor yan, mandar. Masunog ang motor, ma'am. Susuwatan mo din. Isa mo pinagsuwat na, ma'am. Asa may bay atong magpa-adyo pag... Ayan na. Talian natin ang cable tie dito. Ayan. Talian natin ang cable tie yung ano para pag nag-swing ay hindi siya mahila-hila. Kailangan natin talian ang cable tie yan. Ayan. Tapos kabit na natin ito. Sabi mo. Taas ko lang yung aking tripod para kitang kita yung ginagawa, pero wala itong cut, ha. Ayan, tapos balik na natin yung takip. Ayan, kaso dito ayan lang pala, hindi mahigpit. Balik na natin tong screen. Tapos tornilyo muna natin dito. Ma'am, tanawa na rin, ma'am. Yan, ito ating tanggalin muna natin yung ito. Yan, maraming nagtatanong sa akin kung may nabibili ba nito. Wala yatang nabibili nito. Ito kasi ay binigay lang sa akin ito ng aking subscriber. Kaya siguro kung magpagawa ay pwede naman. Ni ko na ya? Ha? Yandar na? Pandarin na natin, ma'am. Si. Yan, nakapindot na yan sa number 1, mga kabuting-ting. Saksak ko lang dito yung power cord at tignan nyo, iikot na yan. Ayan, oh. Ala, bitaw. So, ibig sabihin, ang pinaka-problema niyan ay kaso parang maingay at parang humihinto. Maingay, ma'am, oh. Bakit? Yan ang tanong, bakit nga ba maingay? Yan, oh. Tapos, para siyang hihinto. Lagay natin sa number 2. Maingay. Dahil lang, tanggalin muna natin yung saksakan. Bakit siya maingay? Tagbuwang na. Kala ko ay tapos na. Tanggalin muna natin yung tornilyo. Yandar, ma'am. Natsambahan, ma'am. So, hindi, ang problema nito, ma'am, hindi pindutan. Layo ng unang tumingin nito. Pindutan. Hindi naman pindutan, eh.
Pero napakalambot. Kaso may parang may tumatama. Ano ba yung tumatama? Dali ha. Dito naman ako mahirapan mga kabuting-ting. Dahil para siyang maingay. Pero okay naman, napakalambot oh. Napakalambot. Try nga natin ulit. Saksak ko dito yung power cord. Ayan. Wala nang ingay. Ayun, mayroon talaga. Napakaingay oh. Parang nagkakayod siya ng bato. Bato. Parang nagkakayod ng bakal. So ito ibabaklasin ko at sisilipin natin yung bushing kung may problema ba. Dahil parang may problema din yata bushing nitong kagwang na ito. So istipot lang muna kayo dyan. Hindi ko na ipapakita yung pagbaklas nyan. Papakita ko lang sa inyo mamaya pag nabaklas na. So yan, bali nabaklas ko na mga kabuting-ting. So dahil ko narinig nyo kanina ay maingay para siyang nagkakayod ng bato, gaganituhin nyo yung bushing. Yan o, kung nakikita nyo ay nagagalaw sa kamay. Kaya ano siya, maingay at para na siyang pahinto. So gagawin lang natin pag mga ganyan, tanggalin lang natin itong gearbox. Ayan, natanggal ko na yung gearbox at pasensya na hindi ko na ipinakita. Sunod ay gagamit tayo nito. So igaganito mo lang yan. Pupukpukin mo lang yung tatlo na yan para maayos natin yung paglagay yung bushing. Ang bushing naman nito ay good, wala siyang gasgas oh. Kaso hindi lang maganda yung pagkalapat sa bushing. Kung sa baga dapat ay hindi ito maggagalaw-galaw. Yung foam niya konti lang. Parang kulangot lang yung foam ah. So ang gagawin natin, itong kanyang lock, i-bend lang natin yan pataas. Yan. Ayan, na-bend na siya lahat pataas. Ngayon ay balik natin. Ayan, gamit tayo ng flat screw. Tutulak natin yung lock. Tatlong lock lang naman ito. Tapos gigitna lang natin. Tapos gagalawin natin sa kamay. Ayan, medyo matigas na. Ayan o, hindi na halos magagalaw-galaw. So dito, tingnan natin. Check natin itong dito sa kabila. Ito okay to. Para sigurado, ulitin na lang natin. Yan, bali yung pag-ulit ko nito, kaparehas lang naman ang gagawin ko dito sa una. Kaya dito hindi ko na ipapakita. So yan, bali naayos ko na rin tong isa mga kabuting-ting. So ngayon ay assemble ko na ito, pero siguro yung pag-assemble na to ay hindi ko na ipapakita. Continue ko mamaya kung mag-iingay pa ba ito. Basta ang ginawa ko lang nito ay binend ko lang yung kanyang lock sa bushing, nang sa ganun ay humigpit at natitiyak ko na yung may problema lang yung kanyang lock kaya siya maingay. Pero ito nakita nyo naman kanina, umandar na. So yan, bali post ko lang muna ito. Yan ang mo din na mo tingog. Tanawa lang ng video ma'am. So yan, bali na-assemble ko na at pasensya na mga kabuting-ting kung hindi ko ipinakita. Basta ang ginawa ko lang dito ay yung patid, dinugtong ko lang dahil nakita ko. Tapos yung kanyang lock sa bushing ay ibinend ko lang para magiging maayos yung paglagay sa bushing. So yan, bali ito yung ating ititesting. Yan, saksak ko lang dito sa number 1. Saksak ko lang dito yung power cord. Yan, nakasaksak na. Tapos pindutin natin sa number 1. Ayan, gumagana na. At yung ingay kanina na parang nagkakayod ng bakal ay wala na kayong naririnig. Lagay natin sa number 2. O, ayan o. Lagay natin sa number 3. O, ayan, napakaganda na ng tunog. Wala na siyang para siyang nagkakayod ng anumang bagay katulad ng bakal. So parang nagkakayod lang yun siya ng bakal dahil yung kanyang bushing ay hindi maayos yung pagkalak. Hindi lahat ng maingay na parang nagkakayod ng bakal ay bushing agad. Katulad nito, ang problema lang ay yung kanyang lock hindi lang masyadong maayos. So okay na ito. Ma'am, tanawa ma'am. Pakita na rin sa may-ari kung approve na ba.
Madumi nga lang dahil yung aking kamay madumi din. Yan ma'am, tama ma'am. Uy, Yan na ma'am. Wala nang ingay. Ha? kusog. Kusog. Malakas yan ma'am. Taas natin. Ayos. Iayos ko lang. Okay, bababa ko lang yung aking tripod. Konti lang din pala yung angat nito. Ako na sa maangat yan. Yan lang pala yung angat niyan. Akala ko mataas pa. So okay na yan ma'am? Okay na? Ha? Ayan. Oo na daw mga kabuting-ting. So ibig sabihin okay na yan. Dahil may oo na si ma'am eh. Kung buntot ay hindi okay yan. So yan. Dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabuting-ting. Kung meron ka ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at pa-share. At sigit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po!